Habang tayo ay nakafocus sa lahat ng ating physical health, kailangan din nating kilalanin at alamin ang ating psychological well-being. Tayo ngayon ay nahaharap sa kakaibang pangyayari na kung saan ganap ang paglaganap ng ating pandemya ngayon ang pagdating ng COVID-19. Lahat tayo ay apektado hindi lamang sa ating pangkabuhayan, pati na rin sa ating physical, na kung saan marami na pong nagkasakit at nagbuwis ng buhay. Sa puntong ito, bilang isa sa mga kasapi ng SDO Isabela Mental Health Advocates, kami ay magbabahagi sa inyo ng natatanging programa na kung saan makakapagbigay po kami ng dagdag na kaalaman patungkol sa malusog na pag-iisip o ang mental health. Ngayong araw na ito, gusto kong ipakilala sa inyo ang ating invited guest. Ang ating unang guest ay isang registered psychologist, isang registered nurse, siya rin po ay ang guidance counselor ng Nagilian National High School. Siya rin po ay isa sa mga learning facilitators sa larangan ng mental health at guidance and counseling sa SDO Isabela. Walang iba po kundi si Ma'am Lailani Vergara. Maraming salamat po, Ma'am. Hello. Lalaan ng oras para mas mabigyan po ng kulay ang ating programa ngayon. Hello po, Ma'am Yuri. Kumusta po? Hello. Good afternoon. Hello, Ma'am Vilma. Hello, Ma'am Jamie. Hello po, Ma'am. Yes, salamat hello. Po. At pumayag po kayo sa aming munting imbitasyon. Okay po? Ngayon naman po, ang ating susunod na guest ay isang registered guidance counselor. Siya rin po ang guidance coordinator ng San Agustin District. Masasabi kong siya ay isang Wonder Woman. Bakit ko pong nasabing siya ay Wonder Woman? Siya po ay may hawak na 2 school. Hawak po niya ang San Agustin National High School at Dabubu High School. Siya rin po ay mahilig mag-vlog. Siya rin po ay isang active na learning facilitator sa larangan ng guidance and counseling sa SDO Isabela. Walang iba po kundi si Ma'am Jamie Claudine A. Tubiera, Registered Guidance Counselor. Good afternoon, everyone. Hello, Ma'am Vilma. Hello, Ma'am Jamie. Salamat po at pumayag ka sa aming imbitasyon na makapanayam, makausap ngayong umaga. Salamat po, Ma'am. Okay po. Ayan, there you have it. Ang ating eksperto para makipag-ugnayan po sa atin at makipag-usap sa larangan ng mental health. Salamat po, Ma'am Jamie. Salamat din po, Ma'am Yuri. Ang mangyayari po ngayon, Ma'am, tatanungin ko po muna ang ating guest, si Ma'am Jamie. Ano po ang masasabi nyo tungkol sa mental health, Ma'am Jamie? Ayan, ano nga ba ang mental health? Ang mental health ay importante din katulad ng ating physical health. Ang mental health ay tungkol sa ating emotional, tungkol sa ating psychological at social well-being. Ramdam at kung paano tayo gumalaw. And mental health din ay nakakatulong mag-determine kung paano tayo gumalaw, kung paano natin i-handle ang stress, paano tayo makipagkapwa-tao at kung paano tayo magdesisyon sa ating buhay. Ang mental health ay importante in any stages of life, mapabata man o matanda. Yan. Salamat, Ma'am Jamie. Ikaw, Ma'am Yuri, baka may gusto kang idagdag na sabihin po sa explanation din ho ni Ma'am Jamie.
Okay, so tama yung sinabi ni Ma'am Jamie. According to the World Health Organizations, there is no health without mental health. So nangangahulugan na mapa-social at physical ay parehong bigyan ng pantay na kahalagahan. Ibig sabihin na lagi silang magkasama or interconnected or intertwined sila or the other way around. So pag sinabi nating mental health, nare-realize ng tao ang kanyang full potential. So in everyday stress na maaari niyang maranasan, kaya niyang mag-cope up. Minsan kasi na pag sinabi nating mental health, akala nila nakafocus lang tayo sa mental disorders, but it's more than that. Okay? Hindi ibig sabihin na pag sinabi nating wala kang mental disorders, ay automatically mentally healthy ka na. So ang mental health ay may kakayahan, gaya ng sabi ni Ma'am Jamie kanina, may kakayahang masiyahan, paggawa ng desisyon, and ang mga hamon, kabilang dito ang pagpili o paggawa ng, yung sa desisyon nga na binanggit ko kanina, o yung pagkaya ng mabibigat at mga pagnanais, okay? And sometimes it's okay not to be okay, di ba? Lagi nating narinig yan kasi natural na nangangailangan or nakakaranas tayo ng lungkot, nag-aalala, natatakot lalo ngayong pandemic or naghihinala or nakakaramdam ng nerbiyos. Pero kung nakakasagabal na ito sa ating pang-araw-araw na gawain or sa ating trabaho or sa daily routine natin, sa pagtulog, sa pagkain, or mga kailangan nating, pag naramdaman na natin na medyo mayroon ng pagkabalisa at affected na lahat ng buong aspeto, pwede tayong kumonsulta. Di natin alam, nakakaranas na pala tayo ng anxiety, lalo na kapag long-term na yung nararamdaman mo. Okay? Thank you, Ma'am Yuri. Ang ganda ng inyong explanation. Parang bigla, nasayahan ako kanina sa sinabi mo na yung healthy na kinakain, gaya ng niluluto ng ating magandang guest na si Jamie. Di ba po? Ang masasabi ko lang, ang ganda po ng inyong explanation sa inyong dalawa. Ma'am, it's okay not to be okay sometimes, di ba po, ma'am? Yes. Okay po. Ngayon naman po, tanungin ko nga din po si Ma'am Yuri, ang ating psychologist. Ano nga po ba ang anxiety, Ma'am Yuri? Then, ano nga po ba ang pagkakaiba ng anxiety at fear? Kasi naguguluhan pa rin ako up to now. Lalo na ngayong pandemya, Ma'am Yuri. Okay, so gaya ng sinabi ko kanina, dahil sa pandemic, ang daming nakakaroon tayo ng takot or yung nerbiyos. So, ang difference ng anxiety and fear, which is anxiety, it's more on internal. Ito yung, for example, yung sobrang pagkabahala, excessive worry. Ito yung nervyos, sobrang pag-iisip or pagkabalisa na di nila ma-identify or masabi kung ano ang ikinakabahala nila. Pangkaraniwan na tayo ay kinakabahan, di po ba? Come and go lang. And pero bakit ang tagal yung iba kasi matagal na nararamdaman nila yung pagkabalisa or yung hindi nila maintindihan kung ano yung kinatatakutan nila, okay? So nakokontrol na ang kanilang pang-araw-araw na gawain, gaya na nabanggit ko kanina. Yung sa daily routine mo, meron ng epekto. Okay, so sa pamamagitan ng mga babanggitin ko, magbabanggit ako ng ibang sintomas ng anxiety, no? Na pwede kang mag-reflect kung nakakaranas ka nga ba ng anxiety. Number 1, yung hindi ka mapalagay or hindi mapakali. And meron din yung madali kang mapagod. Ayan. And parang lutang at hindi ka makapag-concentrate, madaling magalit or yung tinatawag nating irritable. Okay, naninigas ang mga muscles or parang meron kang muscle stiffness, and then hindi makatulog ng maayos. Kumbaga, you are depriving your yung kumbaga sa sleep. Napaka-importante kasi na kailangan nating matulog ngayon ng sapat
Okay, para hindi babagsak ang ating immune system. Kaya andyan yung pinagpapawisan ka kahit na hindi naman mainit. Or kumakabog ang dibdib or yung palpitations na tinatawag natin, dryness of mouth or yung sa lips or nanuno yung bibig or lalamunan. So mahalagang malaman natin ang mga sintomas ng anxiety kasi kapag naging long term, ayan, kapag naging long term na yung nararamdaman natin or nararamdaman natin na mga sintomas na to, okay, pwede na tayo sigurong magpakonsulta sa isang medical expert. Yes, gaya ng mga psychologists or psychiatrists para ma-identify nila kasi which is anxiety is normal lang, may normal na anxiety kung panandalian lang. Pero kung long term, okay, yun na yung medyo ag-isip na tayo na, baka kailangan ko ng counseling or kailangan ko ng therapy, okay, o kaya kailangan ko bang maggamot. And ang fear na tinatawag natin, it's more on external, na-identify natin. Very specific siya. Ma-identify mo na takot ako sa aso, takot akong umakyat ng mataas, or takot akong magkaroon ng COVID. So very specific siya. Pwedeng hayop, bagay, pwedeng sitwasyon or tao na unlike anxiety, there is excessive worry na pakiramdam nila na may mangyayari or di nila maawari, ba't sila kinakabahan or natatakot. So maapektuhan yung ibang aspeto ng buhay nila sa sobrang pag-iisip. So napaparalyze na sila kasi affected na ang kanilang pang-araw-araw na gawain. So when we say fear, it's more on external, na gaya ng binanggit ko kanina. So whereas anxiety, it's more on internal. So we seek medical help like psychologists or psychiatrists kung alam na natin na affected na lahat, okay? Kung long-term na siya at nararamdaman natin talaga. Because we say that anxiety is normal, gaya ng sinabi ko kanina, kung panandilian lang and you can cope it immediately or makakope mo kaagad din. And nakakaya natin to na i-normalize ang ating feelings. Pero kung hindi na, that's the time to seek help. Okay? Okay. Okay, Ma'am Yuri, may tanong po ako sa inyo. Follow-up question po. Tanong ko lang po, isang example po ba ng may anxiety, yung sobrang negative na pag-iisip ng isang tao? Okay. So, nagkakaroon siya ng, nag-anticipate siya kaagad. Actually, pag nag-anticipate ka na, halimbawa, uy, baka babagsak ako ng exam. Uy, baka naman, pagpasok ko sa school, meron akong makasalubong, mako-COVID ako. So, too much yung, kumbaga, parang too much thinking or too much yung pag-anticipate mo, it can lead, it can lead to anxiety. Yung kaagad na, parang, na-anticipate mo naman na magkakaroon ka, na which is dapat, hindi. Okay? Kasi kung pina-practice mo yan or lagi mong iniisip na magkakaroon ka nga ng COVID or baka pag sa exam is babagsak ka, leading. Kumbaga, anxiety kasi mag-iisip ka, sobrang pag-iisip. Okay? Hindi ka makatulog Pag sinabi natin anxiety, hindi ka makatulog, hindi ka masyadong makakain kasi nag-anticipate ka na. O, di ba? Wala kang ganang kumain. Okay? Okay po. So, pag sobra na po yung ganun na behavior or anxiety ng isang tao, kailangan na niyang magpa-konsulta sa eksperto. Tama po ba, Ma'am Yuri? Actually, Ma'am Vilma, if you are conscious na nararamdaman mo na yung mga ganong sintomas, may mga paraan kasi pwedeng ano yung tinatawag natin na deep breathing, kalmahin mo yung sarili mo. Do the deep breathing and pwede mong i-journal. Every day, gumawa ka ng journal na yung nararamdaman mo ngayon and then the next day, yung ulit na nararamdaman mo, isusulat mo na naman. Okay, journal and then diversion, ida-divert mo siya. Pero, pero kung talagang patuloy pa rin at medyo nagtatagal na ganun pa rin yung nararamdaman mo, that's the time na you have to seek medical help. Okay? Okay po. So, ang ganda po ng iyong idea, Ma'am Yuri. Malaking tulong po sa ating mga learners ngayon na talagang malaking impact po yung pandemya ngayon. So, yung journal po,
talagang malaking tulong po Yes. din yan sa ating mga teachers, learners, lalo na po ngayon, parents, ang ating community para mas magabayan po sila ngayong pandemya. Salamat po, Ma'am Yuri. Ang ganda po ng iyong mga explanations sa tanong na ito na marami po akong natutunan sa iyong mga explanation. Ngayon naman po, gusto ko lang din tanungin po si Ma'am Jamie. Ma'am Jamie, bilang isang guidance counselor ngayon, anong masasabi mo kung anong mararamdaman ng isang tao kung siya nga ba ngayong pandemya ay emotionally distressed? Okay, thank you, Ma'am Vilma. So, ang emotional distress is a state of mental anguish. At iba-iba ito, di ba? Ito ang pain na nararamdaman natin mentally. Sabi nga ni Ma'am Yuri, kung sa physical, kunwari, pag sa physical kasi, pag pinalo ka, aray, masakit ang palo mo. But then, ang emotional distress, you are pained mentally. Ayan, ang example ng emotional distress ay fear. Ayan, takot. Yung tinanong mo kay Ma'am Yuri, anxiety. Crying o umiiyak. Yan, yung hindi makatulog. Sabi nga ni Ma'am Yuri, very important ang pagtulog. Depression at humiliation. At yung iba ay nakakaram din ng minsan personality change. Ayan, agitated sila, nagagalit, 'di ba? Anxious o nagiging moody. Ayan, withdrawn. Ayaw nilang nakikipaghalubilo sa ibang tao. 'Di ba? They isolate themselves from other people. O kaya poor self-care. Ayaw nilang alagaan ng sarili nila, ayaw nilang kumain, ayaw nilang matulog, pinapabayaan ang sarili. Confused thinking or hindi makapag-concentrate, hindi nila alam kung anong mga desisyon ang kailangan nilang gawin. Ayan. Laging takot o laging nag-aalala. At marami pang ibang pwedeng nararamdaman pag tayo ay emotionally distressed. So, Ma'am Jamie, additional question po. Ano yung perception mo ngayong pandemic? Yung effect ng mga modules ng mga bata sa kanilang pag-aaral ngayon? Masasabi ba nating sila din ay emotionally distressed? Oo naman, ma'am, 'di ba? Lahat tayo pag merong change sa ating buhay, 'di ba? Nagkakaroon tayo minsan ng, hala, anong gagawin ko? Hala, kaya ko ba 'to, 'di ba? Ano pa kaya itong mga bata na from face-to-face learning, bigla silang napunta sa modular learning, 'di ba? Ang dami nilang sinasagutan, hindi nila alam kung anong uunahin nila. Walang teachers na pwedeng gumabay sa kanilang face-to-face. 'Di ba? Kailangan pa nilang tumawag sa cellphone o sa messenger para magtanong sa mga teachers nila. Hindi katulad dati na pag may question sila, agad-agad na nandiyan ang mga guro. Ngayon talagang makikita mo kahit bata, kahit kindergarten na anak ko, makikita mo na iba din talaga pag nandiyan ang mga guro. Ayan. Pero, at the same time, unti-unti din na nakaka-adjust na ang mga estudyante natin ngayon. Sa una-una talagang makikita mo, onting porsyento lang ang bumabalik ng mga modules ng mga bata dahil nahihirapan sila. But at time goes by, 'di ba? Nakakaya nila at meron silang tinatawag natin ang mga Filipino ay magagaling at resilient talaga sila. At ngayon na kinakaya na nila, 'di ba? Yes. Kinakaya na nila yung mga modules para lang makahabol sa mga deadlines or schedule ng pagsasubmit ng modules. Tama ba, Ma'am Jamie? Yun po. Ma'am. Okay po. So, yun po, yung explanation po ni Ma'am Jamie, parang naalarma din ako sa sinabi niyang poor self-care. Kasi minsan, yung mga chikiting ko naman, saka na lang yan, mama, ML muna ako. Saka na lang yan, laro muna ako. Kasi, tingnan natin ngayon, ang impact ng pandemya. Yung iba, nag-divert na rin sa gadgets. Tama po ba, Ma'am Jamie? Na kung saan malaking epekto.
Opo. Ikaw, Ma'am Yuri, na-experience Yes. din ba yung gadget, yung impact ng gadget? Yes. Yes, oo naman. Nakikita ko sa anak ko. Then, Sa lahat minsan, ng mga moody. bata ngayon, ma'am. Oo. Parang normal na lang ngayon sa ating mga parents. Ano po, Ma'am Jamie, Ma'am Ang Yuri? nangyayari po Yes. kasi dyan, ma'am, hindi sila nakakapag-interact sa kanilang mga kaibigan ngayon na nakakasama ko, magbabasketball o kaya mamamasyal, hindi nila nagagawa ngayon. So, ang tendency sa social media, sa technology sila nakikipag-interact sa kanilang mga kaibigan o kaya sa mga loved ones nila. Mm-mm. Oo, tama ka, Ma'am Jamie. Talagang yan yung impact ng ating pandemic ngayong panahon natin ngayon. Okay po. So, marami akong natutunan sa explanation ni Ma'am Jamie. Parang naliwanagan ang aking isip at mas lalo kong i-guide ang aking mga anak kahit moody na minsan dahil sa effect ng ating pandemic ngayon. Pandemic. So, thank you, Ma'am Jamie. Ngayon naman po, gusto kong tanungin si Ma'am Yuri. Ma'am Yuri, as a psychologist, ano ang may bibigay mong additional knowledge o kaalaman para hindi tayo mapanik or ma-stress? Lalo na sa pandemya ngayon na na-experience natin. Okay, so positive psychology, ano? So, sa patuloy na paglaganap o banta ng COVID-19 di lang dito sa atin, right? Sa buong mundo, lahat tayo ay nababahala, natatakot, nababalisa sa banta ng COVID-19. So, yung mental health ng individuals as well as communities is also increasingly vulnerable and at risk na rin. So, kaya nga, di ba, yun ang tinututukan natin ngayon kasi yung aftermath ng pandemic is yung mental health. Okay? So, ano nga ba ang dapat nating gawin para ma-manage natin ang stress at maiwasang mag-panic sa panahon ng pandemya? Okay, una, okay, stay connected. Ayan. Stay connected dahil hindi tayo masyadong nakakalabas. Maaring makipag-usap tayo sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya at mga mahal sa buhay through social media. Andyan yung Google Meet, gaya ngayon, di ba? Virtual, kumbaga, invite natin ang friends natin through virtual merienda, virtual chikahan, merong email para kamustahin sila, okay, at telepono, tawagan sila, o kaya, ayun, makipag-video call. And pangalawa, panatilihin ang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng wastong dieta or pagkain. Sapat na pagtulog, number 1 yun, isa rin yun. Sapat na pagtulog at regular na ehersisyo. Sa pagkain, gaya ng kumain ng prutas, kumain ng fruits, oatmeal, yung fruits like banana, or pag-inom ng tea, lalo sa mga kagaya natin ngayong adult, kailangan natin yan. Kasi kapag yung sa fruits kasi, like banana, ganyan, then yung chamomile tinatawag, nakakapag-release siya or nakakapagkalma siya. It will keep you calm, and then nagre-release din ng happy hormone kasi yung mga fruits like banana, oranges, apple, and etc. Okay? And also, do not deprive your self from sleeping kasi kapag wala kang masyadong tulog, okay, mararamdaman mo yung paggising mo kinumagahan kasi hindi sapat yung tulog mo, parang lutang yung yung ano ba to, yung floating, parang ganun, hindi ka masyadong makapag-isip ng maayos. And of course, kapag na-deprive ka sa pagtulog, it can cause heart disease. Why? Kasi babagsak ang immune system. Okay, pag bumagsak ang immune system, na-deprive ka sa pagtulog, unang-una heart disease pwede mong ma-develop, and then diabetes or even obesity. Ayan ang mga pwede nating ma-develop. And pansinin niyo yung mga taong nade-deprive sa tulog, minsan nagkaka-jaundice sila eh.
no? Yellowish or ang meron silang skin discoloration which is jaundice na tinatawag. Okay, so and also do the exercise. Do the deep breathing every time you feel anxious or nervous. Ginagawa ko yan. 4, 7, 8 ang tawag ata yung 1, 2, 3, 4, magka-count ka, and then hold your breath, and then breathe out. 5, 6, 7, 8, 8 seconds, magbibilang ka. So, pwede rin mag-yoga or mag-meditate. Actually, marami sa ano yan sa YouTube, no? Pwede mong i-download yung yoga or meditation, may mga music yan, calming music, okay? Marami dyan. Pwede mong i-download. And at least nakakatulong yon sa panahon ng pandemic. Iwasan din yung bisyo tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, or ano ba, yung mga pinagbabawal na gamot. Bawasan ang panonood o pakikinig ng balita na maaring magsanhi ng or magdulot ng pagkabalisa, lalo pag fake news, di ba? Kasi minsan may mga kumakalat na fake news. Dahil sa mga kumakalat na fake news, kaya minsan nababahala tayo. Or magbasa na lang tayo sa mga reliable source gaya ng World Health Organization, yung mga pinapalabas sila or ina-advertise sila. Minsan sa FB meron yung sa UNICEF, WHO, or Ahensya ng Kalusugan. Okay, dahil ang tamang impormasyon is magiging gabay para maunawaan ang pangyayari, lalo na ngayon. And then engage in more healthy activities or matuto ng bagong pagkakabalahan. Okay? Tulad ng pagtugtog ng instrumento, yung mga gustong matutong mag-guitar, ayan. Pagluluto, gaya ni Ma'am Jamie na ang galing-galing niyang magluto, mag-bake. Ate. Yes. Oh. Magkakaroon tayo ng virtual snack mamaya. Virtual snack. Talaga? Wala akong snack dito. Hindi yung merienda niya. Nandito, oo. Virtual snack, si Jamie na lang kakain. Ayan, stress reliever actually, yung pagluluto is stress reliever, even yung ano ba to, yung paghahalaman. Yan, yung sa nauso yung mga plantito, yung plantitas, yung mga aba-aba na yan. Okay, stress reliever yan. You know why? Actually, yung snake plant, that is good kasi it purifies it purifies air, and the more na nagpa-plants nag-harding ka or sa plants na nagkaka-interest ka na magtanim ng halaman, is maganda siya kasi yung sa oxygen. Actually, yung sinabi ko kanina na snake plants na advisable pala na ilagay natin sa loob ng bahay, tinatawag or known din pala siya as mother-in-law stang. Ayan, ngayon ko lang alam yan. Mother-in-law stang. Yan, malaki palang tulong ang snake plant kasi it purifies air. Considered highly efficient in oxygen. Ayan. So, need ko din siguro kasi actually hindi ako green thumb, So, baka need ko na rin sigurong matuto or magkaroon ng interest na magtanim ng mga halaman. Though may mga halaman sa bahay. So lahat po ng nabanggit ko ay makakatulong para maiwasan nating mapanik or makaramdam ng anxiety o di kaya stress ngayong panahon ng pandemya. So dapat, yan, positive outlook lang po tayo. And of course, don't forget to pray. And number 1 is love yourself. Okay? So, okay. Maraming salamat, Ma'am Yuri. Ang dami kong natutunan. So, talagang ang ganda ng impact ng inyong sinabi. Pagbubutihin ko na ngayon magluto dahil sabi mo nga kanina, isa itong nakakagaan, engage healthy na pamamaraan para mas mapabuti ang ating buhay, lalo na ngayong pandemya. Yun po. So, thank you, Ma'am Yuri. Ikaw, Ma'am Jamie, anong pinagkakaabalahan mo ngayong oras na ito? Ngayon, busy-busy gumagawa ng mga PowerPoint para sa ating iba't ibang mga presentation. Ayan. Pero kung paano nga ba malabanan ng anxiety ng isang tao, lalo na ngayong pandemya? Ayun, totoo yung sinabi ni Ma'am Yuri na take care of yourself. Pero lalong-lalo na ang emotional health natin. Kasi sabi nga, ang first wave dito sa atin ay
COVID-19. Ang second wave is financial ng mga ng mga kasamahan nating Pilipino. At ang pangatlong magiging wave na magiging problema natin ay ang mental health. So Mental health, kailangan yes. natin tulungan ang sarili natin para maayos ang ating isip, para maayos din ang ating katawan, 'di ba? So tama din yung sinabi ni Ma'am Yuri na kailangan mo magpahinga din minsan sa mga fake news, 'di ba? O kaya magpahinga din sa kakanood lagi ng TV. Ayan. Yes. Punta Kasi sa kalat labas ang ng fake bahay, news. di ba? Breathe in, breathe out. Ang simpleng pag-inom lang ng kape, di ba? Yung oras na titimplehan mo yung kape mo, will relax you. Pag amoy mo pa lang ng aroma ng coffee, ma-relax ka na. And the way you sip your coffee, dahan-dahan, you will relax yourself, i-enjoy mo ang me time mo. Ayan. Yes. Oo. Importante din, of course, you should know kung anong kailangan mong gawin sa COVID-19 pag nandyan na, di ba? Kasi pag hindi mo alam kung anong gagawin mo pag nandyan na, mas lalaki yung anxiety mo, mas lalaki yung fear mo. So, kailangan alam mo kung anong gagawin mo, kung sinong i-contact mo, sino ang mga lalapitan mo, pag andyan na yan. Yes, Ayan. kailangan nating maging stay connected. Ano, na kahit na walang chance na magkita-kita, still meron namang tinatawag na video call. Okay? May virtual, pwede nating invite yung mga friends natin, yung family natin. Oh, 'di ba? Kasi Yes. mabigat na kalaban natin ngayon tong pandemic na to at hindi natin alam kung hanggang kailan to magtatagal, kung it will take 2 years or 3 years kahit nandyan na yung vaccine. Okay, actually, ang daming vaccine na naglabasan. Though nandyan na yung vaccine, pero ito na naman ngayon ang problema, no? Kasi nga, dati na nagka-problema tayo sa Dengvaxia. Ngayon naman meron tayong vaccine ng COVID, pero nasa mentality rin ng ibang mga tao na minsan sinasabi nila kahit nandyan na yung vaccine, hindi ako magpapavaksin. Yun ang mga Totoo sinasabi yan, ma'am. nila. Lalo na ngayon, Natatakot sila. tayong mga Pilipino takot sa vaccine dahil nga nangyari Correct sa na dyan. Dengvaxia. Kumbaga, Mm-mm. naging fear na nila, parang natrauma ang ating mga kapwa Pilipino dahil sa Yes. Dengvaxia. Tanong ko lang ulit, additional na tanong po. Napunta na tayo sa vaccine dahil sa epekto ng pandemya ngayon. Pandemic. Ang tanong ko po, so as long na wala pa pong vaccine sa mga bata, ganyan pa rin po, mga magulang pa rin po ang maggagabay sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Ganun po ba habang wala pa po? Sa palagay ko, kasi ngayon pa lang wala pa namang talagang sinasabi ang DepEd na ready na tayo sa face-to-face. Ano? So until now, kung ano yung platform pa lang na ginagamit natin, RBI, Radyo Eskwela, or yung modular, okay, so yung pa rin naman. So hindi pa natin alam kung kailan mag-uumpisa ang face-to-face. Kasi kinancel nga 'di ba yung sa pilot testing dahil sa Opo. bagong strain. Yes. So Opo. hindi natin alam. Okay po. So, thank you, Ma'am Yuri. So, yun po yung magiging effect pa rin sa amin ni Ma'am Jamie. Dahil kami nga ay may mga chikiting pa na mga anak na kayang pwedeng i-guide pa rin namin ngayon pandemya kasi nga online or modular class ang ginagamit namin. So, masasabi ko na mamumudi pa rin ang aking anak. So, kailangan ko pa rin gabayan. Kasi nga, pag ayaw na niyang mag-module, ayaw na niya. Pag gusto na niyang matulog, hayaan mo na ang module. So, nai-stress pa rin sila sa dami ng activities na module na nasa loob ng module. So, yun. Ito, Ma'am Jamie, anong experience mo sa anak mo ngayong pandemic sa module or online? Ayan, syempre, iba pa rin pag teacher din ang nagtuturo. Pero ang kagandahan nito, nagiging banding din naming mag-ina ang pagtuturo sa kanya ng kanyang mga lessons. Ayan. At syempre, mas lalo kong nasusubaybayan kung ano ang development niya.
in terms of sa pag-aaral niya. Ayan. Pero hindi mo maiiwasan na talagang minsan magagalit ka, 'di ba? Dahil makukulit ang mga bata. But then maganda pa rin 'yon na maging bonding ng mga magulang. Wag lang masyadong mainitin ang ulo ng mga magulang. Ayan. Okay, so thank you, Ma'am JB. Talagang ganyan ang role natin ngayong pandemic. May tatanungin lang po ako sa inyo, Ma'am Jamie. Ano nga ba yung mga risk factor ng problema na dulot ng mental health ngayon na apektado ang ating physical, psychological well-being ngayong pandemic? Ano yun, ma'am? Sino ang mga pwedeng nasa risk factor ng problema ng mental health? Tama ba? Oo, Ma'am Jamie. Yun yung gusto kong tanungin sa'yo. So, sino sila? Actually, ang mental health is very common problem sa atin, di ba? Dito sa Pilipinas nga lang, hindi pa masyadong tanggap ng ating ng lahat. But then, kahit sino, pwede tayong tamaan nitong mental health or mental problem natin or mental illness. Sabi nga nila, 1 out of 5 adults ay nagkakaroon ng mental health problems, di ba? Pwede magkaroon ng mental health problems kahit bata o matanda. Di ba? Ang mga nasa high risk talaga ay ang mga taong naka-experience ng hindi kagandahang sitwasyon, katulad nitong pandemic, katulad nung pagputok ng taal, at mga nagdaang mga bagyo katulad ng bagyong Ulysses. Ang mga problemang mabibigat na hindi nila kayang i-solve yung problema, hindi nila kaya emotionally. Ayan, hindi nila nagagawan ng solusyon, o yung mga kunwari high risk din ang mga drug users, ang mga malakas uminom ng alcohol. Ayan. Pwede rin sila ang mga suicidal. Ayan. O kaya ang mga taong nakaramdam ng violence. Ayan. Yes. Sila ang mga high risk sa ating mental health. Sila at hindi lang sila, kundi tayong lahat, kaya kailangan natin pangalagaan ang ating mental health. Okay, so yun, parang ngayong pandemic, nababahala na rin ako na pwede rin akong magkaroon bilang isa sa mga risk factor ngayong pandemic, pwede rin pala akong tamaan ng sobrang pag-aalala na dulot ng ating pandemya ngayon. So, lahat tayo apektado, Ma'am Yuri. Yes, that's true, Ma'am Vilma. And in addition to Ma'am Jamie, no? So, depending on the local context siguro, some are susceptible in experiencing mental health talaga, including yung mga households living in poverty, okay? Yung mga individual na may chronic health conditions, ayan. And mga taong displaced by war or conflict, yung nabanggit niya kanina, yung mga affected ng mga like yung sa pagputok ng bulkan or yung gaya yung katatapos lang na typhoon, okay? 'Di ba tinamaan tayo? Yan, isa sila sa mga risk pagdating sa mental health and mga victim ng calamity or disaster. So from prenatal period to early childhood and to older adulthood are considered risk to mental health. Ano ba yung mga determinants? Kasi may mga determinants dyan eh. Yung individual attributes. Example, low self-esteem. Kung mababa yung yung pagtanggap mo o kaya yung sa self-esteem mo, kasi kung paano ka mag-cope up, nakasalalay dyan eh. Kung paano mo tanggapin ang failures. Kung meron kang illness, okay, kung yung sa coping mechanism mo, matatangkong yung acceptance na meron kang may sakit ka, okay, paano mo i-manage ang stress or failure, and meron din yung kino-consider natin na social circumstances, yung work stress, okay, minsan nangyayari sa atin yan, realidad yan, work stress, failure, neglect, and family conflict.
Okay, and poverty. Poverty, walang trabaho, unemployed. Okay, sila rin ang mga at risk sa mental health. And we also considered environmental factors like discrimination. Okay, discrimination, injustice, inequality, andyan yung gender inequality or gender bias, displaced individual during disasters, sila lahat ang mga risk for mental health. So mapabata, sa bata kasi hindi natin minsan nakikita kaagad yan kung stress ba sila or meron na silang anxiety. Minsan makikita mo na lang restless sila, hindi sila makatulog, walang ganang kumain or irritable sila. Kaya kailangan tutukan din natin ang mga bata, hindi lang po yung sa age natin or kagaya natin ang prone sa mga mental health, for example, yung mga problema sa mental health, kundi pati mga bata, nagkakaroon din or na-experience nila ang stress. Okay, so pati lahat tayo affected po dito sa effect ng pandemyang ito. Yes po. So, ang mga bata, kailangan din natin tutukan dahil hindi natin bigla-bigla nakikita, nararamdaman na sila na pala ay affected na ng kanilang mental health. Tama po ba, Ma'am Yuri? Yes, Ma'am Vilma. Okay po. So, paano natin malalabanan ang anxiety ngayon po, ngayong pandemya? Ma'am Jamie, ako? Okay. Or any sa inyo po. Tanong ko sa inyong dalawa po. Yes, actually, kanina yung actually kung narinig niyo yung nabanggit ko kanina kung paano lalabanan, nabanggit ko yung mga ibang mga tips. Yan, mga tips kung paano labanan ang anxiety or stress. Yung binanggit ko kanina na stay connected with your family, your friends. All you have to do is to call them. Okay, makipag-usap ka sa kanila. Hindi lang yung nakatutok ko lang sa kesyo naka-online ka is nakatutok ka lang sa computer. No, kailangan mo din makipag-usap sa family mo or sa kaibigan mo. And then, i-drop mo muna yung sa computer or sa nilalaro mong ML. Tawagan mo yung friend mo, magkamustahan kayo virtually. Check your diet. And of course, avoid inom. Yan, pag-inom ng alak. And pinagbabawal na gamot. Okay, and what else? Alam naman na natin yung basic. All you have to do is, pag lumabas ka, alcohol. Bring with you your alcohol, your face mask, face shield, like that. And of course, napaka-importante pong physical distancing. Actually, we do not mention sometimes social distancing because when you say social distancing, actually we as tayong mga mental health advocate, we do not use dapat social distancing, we use physical distancing kasi pag sinabi natin social distancing, parang winawala na natin yung pagiging connectedness natin sa ating mga family, friends. So that is social connectedness, no? So siguro it's better na we use physical distancing. Okay? So 1 meter apart, etc. Ganyan dapat, okay? So yun lang. So, thank you, Ate Yuri. Baka may gusto ka pang idagdag, Ma'am Jamie, bukod sa mga sinabi pa po ni Ma'am Yuri. Ayan, napag-usapan na namin ni Ma'am Yuri yan kanina. Very nice yung mga sinabi ni Ma'am Yuri. Para sa akin lang, enjoy your life, di ba? Pero wag namang i-enjoy na hayaan niya nang magka-COVID ako. No. Enjoy your life, protecting yourself, protecting your friends, protecting your family. Ayan. As long as healthy tayo physically and mentally, ayan, magiging masaya tayo. Ayan, smile lagi and be positive sa ating pagtingin sa buhay. Ayan, di ba? It's our choice to be happy. Ayan. So, kailangan, mahirap man ang pinagdadaanan natin ngayon, just stay positive in life, hindi sa COVID. Stay positive sa ating outlook. Yes. So that is positive outlook. Outlook. Positive outlook. Yes. Okay. We must maintain that. Para mas malabanan natin ang ating mental health, so kailangan natin ang positive outlook sa ating buhay. Yun po. So, meron pa po akong isang tanong.
Anong may papayo nyo ngayon, Ma'am Yuri, lalo na po ikaw? Ano pong may papayo nyo ngayon sa mga tao na nakakaranas ng sobrang anxiety and depression? Okay, kung conscious tayo na alam natin na nakakaranas tayo ng mga sintomas, yung mga nabanggit ko kanina, yung too much warrior, pagkabalisa, nervyos, di makatulog, di makakain, affected ang aspeto ng buong aspeto na, hindi ka na papasok na trabaho mo dahil sa kakaisip or wala ka ng gana. Kung nararamdaman natin yon at may mga tips akong sinabi kanina pero hindi pa rin siya talaga may i-apply doon na bakit paulit-ulit kung nararamdaman or every time nagigising ako, low energy ako, every time na matutulog ako, hindi ko kagad makuha yung tulog ko, hindi ako makatulog, nagkaka-insomnia ako, nag-iisip ka ng kung ano-ano, walang dahilan na natatakot ka, siguro it's time to seek or ask a friend or yung professional or medical expert when it comes sa mga ganyan na sintomas like anxiety, okay? And or nagkakaroon ka na ng panic attack, that is kumbaga yan yung excessive na form ng anxiety, paano yung pagkakaroon ng panic attack mo, yung hindi ka na makahinga, kala mo mamamatay ka na, kasi kung long term yung nararamdaman mo na yung mga sintomas na sinabi ko at napabayaan mo yan, is it can lead to panic attack. So that's the time na you consult your medical or your psychologist or a psychiatrist siguro, no? Para kaagad na ma-identify kung anxiety ba yan or phobia or depression, okay, para malaman natin kung you need counseling or therapy or kailangan na ba ng gamot. Okay? Okay, so kailangan talaga yan. Very important yan. Okay po. So thank you po sa mga tanong ninyo. Ang dami kong yung mga explanation po ninyo, marami po talagang matutulungan, lalo na sa oras sa panahon natin ngayon na tayo ay nasa pandemic. Ngayon naman, gusto ko lang tanungin si Ma'am Jamie, ano ang masasabi mo tungkol sa ating programa na ginanap ngayong hapon na ito? Ayan, napakaganda ng ating simpleng talk show. Ayan, mas lalo tayo agad sa ating mga usapin about mental health. Ayan, lalo-lalo na ngayong pandemya. Lalong-lalo na ngayon, nasa top 10 tayong, Isabela, sa mga top 10 provinces na may COVID or high COVID rate ngayon sa Pilipinas. So magandang topic ito para sa ating lahat, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa mga magulang, para sa mga learners, kundi pati sa lahat ng kasama natin dito sa buong Isabela. Yan. Okay, yes. Okay. Thank you, Jamie. Ano pang masasabi mo, Ate Yuri, bukod sa sinabi din ni Ma'am Jamie? Okay, gaya ng sinabi ni Ma'am Jamie, mental health is a very important topic or lectures nowadays kasi yung gaya ng sinabi niya kanina na first wave, second wave, and third, and which is true, yan yung next talaga na pagtutuunan natin ng pansin, yung aftermath ng pandemic, which is yung mental health ng mental health. I mean, yung sa mental health natin, yan ang number one na kailangan natin talagang more na ilaganap ba or i-share sa mga bigyang pansin. Yes, bigyang pansin. Ayan, pagtuunan ng pansin ang mental health. Yes, after ng pandemic or even ngayon. Nasa kalagitnaan tayo ng pandemic. Yun ang number one na kailangan natin ngayon. Mental health. Well-being, ayan, positive psychology, kay lahat na, basta in general, nasa mental health, lahat na. Yan. Okay, so thank you Ma'am Yuri and thank you Ma'am Jamie. Ang ganda po ng mga explanation nyo sa mga tanong ko ngayong hapon. Isa sa mga naantig sa aking isipan ngayon ay ang pagkakaroon
ng positive outlook, no? Pagkakaroon ng deep breathing, i-practice natin lalo na sa umaga, kumain ng masustansya, lalo na ang prutas. Then, pagkakaroon din ng ating self-care. Kasi pag poor ang ating self-care, lalo na yung oras ng pagtulog, ilang oras ba dapat tayo matulog? 'Di ba po? 8? Kaya 8 lang hours? pag 8 hours, kaya lang 7 yung to epekto 8? ngayon ng pandemic, maraming napupuyat na mga bata. So, yung oras ng kanilang pagtulog ay kulang. So, malaking epekto pag ang ating self-care ay binibigyan natin ng atensyon or halaga. Isa rin dito yung pagkakaroon ng virtual snacks, stay connected with friends. Kaya nga inaasahan ko din yung vlog ni Ma'am Jamie sa pagkakaroon ng virtual procedure kung paano magluto ng masasarap na pagkain. So, isang signs din yan para malabanan po natin ang ating stress. Kasi sa panahon ngayon, ang daming stressors sa buhay natin. So, kailangan din natin i-manage ang ating mental health. Okay, gusto ko lang iwan ito. If you think healthy, happy thoughts, happy words will be uttered. Tama po. Pag ang ating pag-iisip ay healthy, malusog, malusog din yung lumalabas sa ating bunganga. Yun po. Naway sa programa namin ito na isa sa hangarin ng SDO Isabela Mental Health Advocates ay natulungan namin kayo upang patuloy na nating maibsan o malabanan ang bigat ng problema na dulot ng pandemyang ito sa ating buhay. Muli po, magandang araw, magandang buhay. Salamat po sa pakikinig sa aming munting programa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang buhay. Thank you. Thank you, Ma'am Yuri. Thank you, Ma'am Vilma. Thank you, Ma'am Jamie. Thank you, thank you. Thank you.